to-be. And the bride-to-be is ready to hear some words of encouragement for her. First, may I call on Miss Julie Morales, the former D-Group leader of Miss Lelen, to give a message. Tita Julie, please. English daw. Papasagin mong another chapter of your life. Ang marriage, hindi to biro. Marami kang mararanasan na mga trials, kaparte na rin yun. Pero ang una ay gawin center si Lord sa marriage. Because kung gagawin natin na center, si Jesus sa ating marriage have a solid foundation. And the Lord bless the marriage. Okay? Kaya huwag kalimutan na kahit anong pagsubok, talagang kakapit tayo kay Lord para maging ang marriage is successful. Okay? Amen? At ang naumpisahan mo, kahit anong pagsubok na mararanasan mo, huwag kang bibigyan kay Lord. Patuloy ka pa rin mag-serve kay Lord. At ito ang masasabi ko sa iyo, gusto kong i-share sa iyo yung show The Real Love. Alam natin ang salita ng Lord sa Bible about love, di ba? Hindi ko na kaisa-isa ang about love. Ang sabi niya sa 1 John is whoever does not love does not know God. Amen? Kaya kailangan ang love para maging mas lalong ma-epektibo ang ating pagsasama, pagmamahalan. Kailangan hindi mawawala yung love. Nasabihin ko sana ang trust, pero mas choice ko yung love. Yes. Kasi pag ang love ang nawala, yun ang nagiging dahilan ng paghihiwalay. Di ba? Karamihan. Pero pag ang trust, pwede pang maano yan, basta may love. Ang maiiwan ko sa iyo para maging successful yung marriage requires na may tawag dito? Kaya mo yan, tita! Always love of many times, always. Yes. With the same person. Amen! Wow, ang sabi-sabi yan! Falling in love. Falling in love. Falling in love of many times with the same person. Yes! Faithfulness. Okay? Gaya ng nasabi ko, may mga trials na mapagdadaanan, pero huwag mong kakalimutan itong verse na ito. Sa 1 Peter 4:8, nang sabi niya doon, above all, love, Bongkat ng Bible, tulungan sa Julie. Above all, love each other deeply, because love cover all a multitude of sins. Amen! Ganun ka-powerful ang love. Amen? Yun ang masasabi ko. Congratulations, and as gaya ng sabi ko, welcome to the shop. Amen! Thank you so much, Miss Julie, for that wonderful message. Next, we may call Miss Virgie Morales. Mrs. Virgie de la Cruz. Para magbigay ng mensahe para sa ating bride-to-be. Thank you. We love you! Good afternoon, everyone.
Sinulat ko na lang kasi baka mamaya. Okay. Kung message ko to ay hindi lang kay Len, kundi sa mga single, makinig kayo. Okay. So, it takes time. It takes many years of working together to build a home. So, sa isang relasyon at pagpasok sa pag-aasawa ay kailangan ng mahabang panahon. Ang gugugulin, magkasama, hindi lamang ng babae, kundi ng lalaki. Amen? So, in order daw na makapag-build tayo ng home o sinatawag na tahanan, kailangan ng maraming panahon. So, hindi pwedeng 1 year lang, 6 months. It takes time para makabuo tayo ng tinatawag na totoong tahanan. Amen. House is different from home. Yes. Ang house pwede natin i-build ng isang linggo, pwede na. Pero ang home, years, it takes years, right? Yes. Okay. So, isa sa mga sangkap para tayo makabuo ng tahanan is, tayo bilang mga babae, bilang magiging asawa ng lalaki, kailangan ay ipakita natin na tayo ay kontento. Amen. Amen? Saan man din tayo itira, at ano man ang maging kalagayan natin. Amen? Maging kontento tayo sa kung ano ang pwedeng ibigay sa atin. So kung ano lang ang kaya ng lalaki, ay, hindi ko alam. Sorry. Mag-split man. Kayo ba? Okay. So let your husband see that you will be content wherever you are and in every circumstances. So, meaning, be content with what you have given. Okay? Maging kontento tayo sa lahat ng ibibigay sa atin. Amen? Okay. So, of course, sa isang relationship, conflict is inevitable. Hindi siya maiiwasan. Talagang darating yung panahon na magkakaroon kayo ng misunderstanding, may mga conflict. Pero, kung sa umpisa pa lang ay alam mo na, accept mo na, bago kayo magsama, alam mo na magkaiba kayo ng paningin. You will see things differently. Hindi sa tama o sa maling paraan. Okay? Talagang we will never compare ourselves to them. Kasi ang lalaki, hindi yan sila kasing bilis ng pag-iisip ng babae. The problems arise, ang babae ay madaling makaisip ng solusyon. Right? Segundo lang mayroon na tayong solusyon. At ang lalaki, nag-iisip po yan. Di ba, brother? Nag-iisip po. We have one brother here. So, okay. So, nag-iisip sila. So, hindi natin dapat i-compare yung estado natin sa kanila. Yun ay isang sangkap, mga kapatid, para magkaroon tayo ng tinatawag na totoong tahanan. Yun ay isang sangkap para yung relationship ay ma-preserve. Kasi kailangan mo siyang aralin, yung magiging kasama mo, magiging asawa mo, kaya aralin yung kanyang mga weaknesses, yung kaibahan niya sa'yo, right? And never to compare yourself sa magiging husband mo. Okay? Yun daw yun. Kailangan makita na, i-consider natin yon. And then after that, pag nakita natin na naunawaan natin na hindi tayo pareho o magkaiba ang paningin, hindi sa lahat ng bagay ay pareho kayo ng paningin. For example, sa problema, no? Ay, sabi dito, then you choose to lovingly and patiently listen to each other. Kapag naunawaan mo ang magiging asawa mo, na gano'n ang ugali niya, hindi mo titingnan yung kanyang imperfection, yung kanyang flaws, kundi mas didesisyonan mo na mamahalin mo pa rin siya kahit sino siya. Amen? At magiging matyaga ka na makinig. Tama? Tayo bilis nating catch up. Pero ang lalaki minsan loading pa yan. Tama? Kaya pag tinanggap mo na kung sino siya, magiging matyaga ka sa kanya. Amen? Okay. Sana lang. Okay. And then after that, you will be able to compromise and come to an agreement in solving your problems. Okay? Pagka dinesisyonan mo na mahalin siya kung sino siya, pag may problema, talagang
Kung iba yung paningin niya sa paningin mo, hindi mo dapat i-insist kung ano yung gusto mo. And then talagang hahantong kayo, no? Magiging bukas ka sa lahat ng pwedeng maging paraan para magkaroon ng solusyon yung problema niyo. Amen? And then magkakaroon kayo ng agreement na talagang ang ending ay piresolbahin niyo yung problema. Okay? And then lastly, I have 3 words, no? That help you to keep focus on solving a disagreement or to make a decision that is mutually pleasing. And these are communicate, negotiate, and celebrate. Kung merong problema mag-arise, huwag kalilimutan number 1, communicate. Makipag-usap. Sa tabi ang pride, sa tabi ang mga ramramin, sa tabi ang lahat ng mga negative na emotion. And then, makipag-usap talaga. Sabi sa Bible, huwag kang matutulog na meron kang galit sa puso. Huwag kang dapat lubugan ng araw na meron kang anger sa heart mo. Kailangan bago lumubog yung araw, na-settle ka na. So it means, kailangan makipag-usap kapag may problema, huwag na tayong pakieme. Huwag tayong pabebe, no? Kailangan makipag-usap tayo. Amen? And then number 2, negotiate. After ng communication, talaga makipag-ayos ka. Hindi na mahalaga kung sino yung may kasalanan at hindi. Hindi na mahalaga kung sino ang tama at mali. Isang tabi ang pride. Kasi you know, pride is always, siya lagi yung laging dahilan. Kaya maraming relationship ang nasisira. Dahil sa pride na yan, maraming naghihiwalay, maraming nagiging broken home. Tama? Dahil tayo na kay Lord na, dapat ang pride ay hindi na siya nananahan sa atin. And then communicate, negotiate, and then lastly, celebrate. At makipag-usap, makipag-ayos, huwag ka nilimutan magbunyi, magsaya. Amen? Ayaw mo, mag-date kayo. Mag-check-in kayo. Diba kung may mga anak na kayo, mag-check-in kayo. Hindi ito masama. Tama? Celebrate, diba? Tama? Okay, so yun lang yung tatlong words na pwede kong iwanan. I pray na ito na encouragement. Hindi naman sa mga fingers na narito. Salamat po. Always remember, sabi ni Tita G, communicate, next, negotiate, and then celebrate. Pagkakaan mo ako dyan, dapat appreciate your partner also. Yes, you give compliment to each other every day. Amen! Thank you so much, Miss Virgin de la Cruz, for that wonderful message. Talaga naman, kilig na kilig ang mga singles, so excited sila. Yeah. Mga misis din, dapat excited din tayo, di ba? Ang hirap mag-English. English pala, kaya parang may loading ang lahat. Ganyan. Mars English. Next, may I call on Miss Palma de la Peña para magbibigay ng mensahe. Mrs. daw sila. Mrs. Palma de la Peña. English daw eh. What's your name? Bakit may Inglesero ba dito? You know. Okay na ako, delikado. Magpapasubo yata ako dito na ka. Anyway, magtagalan tayo. Okay, they have said everything about your love and to husband to be, your relationship will be okay, everything. First, you love each other, and of course, for me, I will encourage you to love your in-laws. Okay, wait, sometimes we forgotten our in-laws. Yes,
In-laws, the moment you love, you have a relationship with your husband to be or whosoever, you have to remember that those they love, you also love them. Because sometimes you've forgotten Mrs. or Mrs. to be or husband to be is the same, vice versa, you know. And sometimes we remember that they have also their own child, they also look after that man. And they love so much that man. And sometimes that man also provide the families. So of course you touch the finances, right? The finances. So the parents will get angry sometimes. So don't get angry also. So sometimes you talk to your husband. What magtagalog na ako, nahirapan na ako. I-translate nyo na lang po sa kanila. So, ganito kasi minsan, halimbawa tayo mga yung mga Mrs. to be, or kapag nandun na tayo sa area na yon na, so kumbaga, make every effort that you have to hindi tayo yung maging dahilan para, kasi mostly mga kapatid, aminin man natin, mostly ang nagiging complicated minsan kasi nagsusumbong yung nanay ay yung asawa, sumbong ng sumbong kay asawa, parang kawawang-kawa naman natin ang mga in-laws natin. So tayo bilang misis, mga kapatid, wag nating mahalin natin mga in-laws natin, mga biyanan natin, at wag ho tayo yung magiging dahilan para mag-away ang ating mag-ina, yung asawa mo at saka sa nanay niya. Okay? Kasi mostly mga kapatid, ganun ang nangyayari. So kung maari lang talagang you win that mother of your husband to be mother, kasi para maging okay naman ang lahat. Amen? So kumbaga, tandaan natin na anak din nila yan, and at the same time, may adjustment din ho sila. May adjustment din sila. So kinakailangan maayos ang lahat, tingnan mo ang lahat, mahalin mo sila. Kasi yun yung nagiging minsan nakakalimutan, mahalin natin yung asawa, hindi po. Kinakailangan kabilang lahat ang family. Para maayos ang relasyon natin sa ating mga hipag, bayaw. Okay? Kasi minsan maraming hindi ayos. Aminin man natin, maraming hindi ayos. Pero kinakailangan mahalin din natin sila. Okay? Okay. Yun lang po. About in-laws ako. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you, Tita Palma. Yes, you will not only marry the man, but you will also be part of his family. Kaya, I agree with that. Thank you, Tita Palma. I was so inspired with that. Amen. Daming natututunan ng mga single dyan. Thank you very much. Thank you very much sa mga ninang for your words of encouragement sa ating bride-to-be. Na-encourage din ba mga singles? Ang mga married? Dapat lang. I hope na-encourage kayo sa mga messages na ating magagandang ninang.